Hi everyone, I'm Dimples Romana and here are my 10 questions. My favorite childhood memory. Meron kaming maliit na kubo nun sa tabi ng bahay ng lola ko and we would play there every day kasama yung mga kapatid kong maliliit. Am I a morning person or a night owl? I think I'm both. I like waking up in the morning very early. I do many things pero gusto ko rin na-enjoy ang moonlight. My favorite way to unwind would be reading. I love reading books, but I also love cooking. My dream vacation. I want to go to Iceland or Istanbul. Talent na hindi alam ng iba. I'm not sure, pero may kulambo ako sa paa pag nagdadrive. Red flag for you. For me, ang red flag ay over-promising. Yung tao na laging maraming pinapangako pero hindi naman kayang panindigan. Influential person in my life, that would be my husband. I consult my husband about everything. Definition of a fulfilling life, definitely something that has balance. Work hard but play even harder. Happiness means being able to share defeat, victories, wins with the people that you love. Food I can't resist. Cake! Okay, let's try. Hi guys, don't forget, guest po ako sa Corina Interviews. So good. Naku, kabahan na kayo kapag natarayan kayo ni Daniela Mondragon. Ay, si Dimples Romana pala ito in the house! Hindi ka na nakilala kasi hindi ka nakapula. Kaya nga, hindi po ako nag-red lipstick. Sign off muna sa pagiging kontrabida dahil sa totoo lang, sa tunay na buhay, ang kwentong buhay ni Dimples, siya ang bida sa buhay ng kanyang pamilya. O, di ba? Bakit may ganon ano? Sa bawat pamilya, mayroong isang savior. So maraming Pilipinong pamilya, right? I think siguro po, kasama na rin sa kultura natin bilang mga Pilipino. Lalo ako, panganay po ako. Nagkataon lang na I had a sister had leukemia. She passed away. I had the opportunity to come into work earlier than usual. So grinab ko na po yung opportunity until so I started working and then my papa was a postmaster in the Philippine Post. But 4 years after my sister passed, namatay din po siya. Kaya Ay, ang hirap parang naman nun. yung pagkahilaw ng breadwinner ko, naging full kasi nga po namatay si Namatay papa. din yung papa mo. Sarah po, ang name niya, Diana kasi ako in real life, pero Pebble siya ang nickname niya. She had it when she was 5 years old, and then she passed away when she was 9. Ah, ganon. Acute lymphocytic ba? Yes po. Oo, pag ALL mahirap, ano? Kasi pag bata, usually gumagaling. Opo. So, umasa kayo. Umasa talaga kayo. Opo, Miss Corina. Nagtagal ha, 4 years. Opo. In fact, we didn't think na mamamatay siya because nung time po na namatay siya, we were all sleeping sa sala namin. So, meron kaming mga papag-papag. We used to live in my lola's house kay mamay. And sabi ng sister ko nung gabi, gusto niyang matulog nang magkakasama kami. So this is not an unusual request kasi nga, lagi kaming parang hanging on to her life kasi nga maraming beses na muntik siyang mawala sa amin. So pag nag-request siya, pinagbigyan, until mga late evening, nagising na ako at ang nanay ko, umiyak na ng may hinagpis ba. Tapos, I saw my papa on the side praying already. Alam ko na. Ganon. So, talagang it's something na mangyayari sa bahay at hindi sa ospital? O pinili ninyo na sa bahay siya parati? Well, nung time po na yon, tapos na lahat halos ang treatments niya. So we thought she was getting better. Until that evening, everybody were of course surprised because we thought
magaling na siya eh. Tapos hindi lang siya nagising. I think yun na yun. Tapos siguro nung chinek ng mama ko, makita niya hindi na gumagalaw yung kapatid ko. Oh, parang, well, it was a peaceful Definitely. way. You know, Miss Corina, one of the Tsaka around family. Opo, and one of the biggest lessons I've ever learned from my papa at the time was practicing or gratitude during grief. Kasi usually, di ba, when we feel grief, either galit ka or nagtatampo ka kay Lord, tatanungin mo, Lord, bakit mo ito ginawa? But when I saw my papa, it was the very first time I saw somebody who had just lost his daughter to cancer. 4 years ang battle, so inilaban talaga namin. Nakala talaga namin, ipapanalo namin. But what I saw in him was gratitude. Yung prayer niya, hindi questioning, but more, thank you that you have already taken her. And at that time, in my young mind, hindi ko po naintindihan yon until now. So ngayon, every time that something is taken away from me or someone is taken away from me, I look at it in a different way. So tinuro ng dad mo yung gratitude, sabi niya. Opo. O siguro for the time Yeah. na naibigay sa inyo si Pebbles, no? Yes, opo. Wow. Ang hirap niya na, 9 years old. Opo. And 4 na taon ba o 4 na buwan? 4 na taon 4 po. na taon, yung dad mo naman ang sumunod. Opo. Bakit? Anong nangyari naman sa kanya? Ang papa ko naman po, kay Pebbles kasi noon chronic disease, no, matagal. Pero kay Papa, aneurysm. So Ay, he died biglaan. in service. Opo, nasa Pampanga siya. Tapos, di ba po sa government employees, uso yung natutulog kapag lunch break. Kasi either ikain mo or kumain ka and then matulog ka until pwede na ulit mag-work after lunch break. Natulog siya. Nung ginigising po siya, pag-angat sa kanya, may blood na yung nose niya. So, pinutukan po siya ng ugat. So the kinds of losses I have experienced sa buhay are different. Merong matagalan, meron ding mabilisan, and that really prompted me with the decisions I made after that. Talaga? So, malaking inspirasyon ng papa mo sa'yo. Opo, Right, definitely. no? So, paano mo tinanggap yun? It was not that easy kasi at that time po, I would have been 16. Ay, bata pa din. Opo. 12 po ako nung namatay si Pebbles. After po ng elementary, nag-high school po ako. Pero since nag-artista ako, homeschooled ako, but I still have to go to school. And then, right before I entered UST for tourism, because my papa and I had a pact. Sabi ko sa kanya, Papa, 4 years na akong medyo nag-aartista. Sabi ko, baka pwedeng mag-school Bata ka po muna pa lang ako. ba? Nag-aartista ka Opo. na? 12 years old po ako for my first teleserye. Tapos kontrabida na po ako noon. No. 12 years Sabi old? nila, yung mukha nito, pang kontrabida. Kasalanan nila direct doon. Tuwang-tuwa ka na. Nag-sorry sa'yo si Tito Robby. Feeling important ka. Taga-squatters ka lang naman. Paula, dahan-dahan ka sa pananalita mo. Bakit? Anong gagawin mo? Sabi nila, Sasabihin mo maldita to, ganyan, kayang i-carry nito. So parang sabi ko, okay, sige, ako naman po kasi, kung ano man ang makapagbayad sa bills ng pamilya ko, ay, grab naman tayo. Push. So, yung kwento mo. So, 12 years old, and then 4 years later, dahil medyo ipon-ipon po ng konti from the teleserye, nag-cable, parang next po ng Ang TV, cable, Kaybol na parang children's show din. Sabi ko kay Papa, mag-school po muna ako kasi mahilig ako mag-aral, Miss Corina. Laki akong public school, tapos public school din po yung sa high school ko, natapos ko siya. Nag-apply po ako sa UST. February po, alam mo na kung pumasa ka. So, pumasa po ako sa tourism. Sabi ko kay Papa, mag-stop lang muna ako 4 years para makapag-aral po ako. Kasi gusto ko sana maging diplomat. So, I wanted to work in the international service, anything that had to do with that. Tapos, sakto, Feb 20 tong birthday niya, Feb 5 namatay siya. So, dahil namatay siya, na-derail na naman yung buhay ko. Imbes na mag-school ako, of course I had to take on, as you said, the responsibility of somehow being there for the family dahil ako yung may oportunidad. And at that time po, I had another brother. After Pebbles, who died, there's my brother Bam. And then, ilang months old pa lang po yung sister ko, kakapanganak pa lang ni Mama nung namatay si Papa. Wow.
Wow, parang parang ang laking upheaval sa buhay mo at such a young age. Opo. Pero even then, kahit nung nandyan pa rin naman sila, ano ka talaga, achiever ka talaga sa school. Kasi po Diba? napapalo kami ng mama ko. So, Uso po kasi nun, di ba? Yung Palo? di ba uso po nun yung sa generation namin at least na napapalo kapag hindi maganda grades mo. So si mama, ganun siya. Ganun yung disiplina niya sa amin. ano mo sabihin, pag 82 lang ang grade mo, may palo? Ay, Miss Corina, hindi po dapat 82 sa amin. Nabababaan po ang mama ko sa 92. Ay, ganon? Wow! Ang dami siguro latay ng hihita mo, girl. Ay, opo. Laki pa man din po. Oo. Siyempre, malaki yung coverage. Valedictorian. Wow, di naman ako umabot dyan. Valedictorian. Bakit ka... Dalawa lang po kasi kami sa class. hindi po. Marami kami. Yung isa salutatorian. Ay, Oo. ganon. So, dalawa lang yung choice. Ano ka? Number 1 ka or 2? Hindi, pero noon po sa public school. Bato-bato pick kayo. Oo. Tapos Ikaw na pala. valedictorian. Okay. Nung time po kasi na yun, ang mama ko, hindi siya tatanggap ng silver. Gusto niya gold. Totoo, wow. But did it inspire you? For kids, for other children, that's traumatic, ha? It was, when I think about it, it's easy for us to say it could be traumatic. But at that time, I feel naman that mama had no bad intention. Lagi ko rin naman pong iniintindi na ang mga magulang, wala namang gugustuhin talagang hindi ka mapabuti, di ba? Oo. Yung time lang na yun siya. Pag ginawa sa mga bata yan ngayon, baka nilayasan siguro ako ng mga anak ko pagka napalo ko sila. Ngayon kasi face the wall lang. Ipapabantay bata ka. Opo. So, noong time po na yun, wala pa. Pero at that time po, si mama talaga was really pushing me to be that person. And nagpapasalamat din naman po ako sa kanya. Pero siguro, kung ngayon, tatanungin niyo po ako kung magagawa ko sa mga anak ko yun, baka nag-iba na rin. Oo. Bakit ka naman parating huling nasusundo sa school noon? Kasi nangyayari daw, late siya sinusundo, so tuturuan na lang siya, tinututor na lang siya ng mga guro. So, I had the teacher po, si Mrs. Editha Bagayan. She's Polinian. She went to school in St. Paul, but she was a public school teacher. I think nag-retire na lang po ngayon. She was fantastic with English. So, tinutukan niya ako sa ganun. Napansin niya kasi na hindi ako nasusundo kaagad dahil nga po, nasa ospital si Mama kasama si Pebbles and then si Papa was of course in the post office. So, para to make good use of my time sa school, sige mag-ano ka na lang. So, mag-declamation ka. Lahat po sinalihan ko. Singing lang hindi ko nasa ngayon. Hindi pa huli ang lahat. Ay, okay na po. A very respectful student. A very good student, intelligent one. She was good in all subject areas, whether Filipino, English, math, araling panlipunan before. Whenever there are contests in different subject areas, the advisor, the teacher, always puts her as the contestant. And a very obedient girl. Sa buong public school, ikaw ang pinakamagaling mag-Ingles. Hindi ko naman po masabi yan. Pero at that time, I would like to think na my skills at that time were also at par with Private school students, Yes, opo, yun. opo. Kasi meron kang private school tutor. Opo, ang galing po ano? talaga ng teacher ko. Kunwari, dati ang basa ko sa ISL. Sakit na sakit siya sa tenga niya. Tapos sabi niya, it's not enough that you can communicate through words ng verbal. You also have to know how to write. So, editorial writing niya po ako, news writing, gano'n. Galing, Opo. ano? O ano naman itong Binibining Paranaque? Hindi nyo alam, sumali din siya ng beauty contest. First ever Binibining Paranaque po. I always say it with pride and a bit of humor. I laugh about it so much because I always think, hindi talaga ako pang beauty queen. Una sa lahat po, hindi ko kaya to be prim and proper all the time. I giggle way too much. And at the time, it was not my priority. But may joke po kasing nanay ko. Sabi ni Mama, anak, malaki yung price dyan. At kapag sumali ka dyan, matutuwa yung mga taga-barangay natin. Kasi nga po, laking public school. So, kumbaga ako yung parang miss-muse nila palagi. Sa Q&A, nagbasa po ako ng mga speeches ng mga prominent people. Sina FDR. I think maraming mga ganon. And then, I read that book for the entire time. And sabi kasi ng nanay ko, kapag
nanalo ka dyan, 150,000 pesos, in cash yan. So, hati tayo dyan. Sabi ko sa nanay ko, sige po. So, nung nanalo ko, kinuha ko na po yung cash. 75 na lang po umabot sa nanay ko. O, dapat lang. Split eh. Sabi ko, di ba mama? The best. Oh, nagbago ang takbo ng buhay ni Diana. Diana. Nakasulat sa kanyang leeg. Nang minsang naglalakad siya sa mall. Ayun, paano naman nangyari yun? On your way to success? Start with the best. New Era University, where we guide every individual to their natural state of excellence. Enroll now, because New Era University awaits the future we can build together. When a story starts with faith, it can only grow further and stronger. As time passes by, we learn about your story. In an institution of exceptional healthcare, with genuine Christian compassion, we care about you. With a safe, secured, and sanitized environment, accompanied by a team of trusted healthcare professionals, we're built this way to serve you better. By providing affordable health services to general population, we want what's best for you. Because at New Era General Hospital, everyone matters. Sa mata ng balita, una sa kaalaman, mga boses na mapagkakatiwalaan ng mamamayan. Higit sa 100 milyong pisong halaga ng shabu ang nasapat sa isinagawang bypass operation sa lungsod ng Baguio. Natakot naman at nalungkot ang mga negosyanteng Chinese-Filipino sa sinapit po ng businessman at ang driver nito na dinukot at pinaslang. Ali Soto, Alex Santos, Mata ng Agila Primetime. Lunes hanggang Biyernes, alas 6 ng gabi, dito lang sa Net25. Let's get together sa Net25. Sa Net25. Sa kasulukuyang henerasyon, marami na ang nag-viral. Dahil po yan sa kanilang ginagawang pagtulong sa kapwa. Pero mas marami ang tumutulong kahit walang nakakakita. Kaya naman kung ikaw ay may kilala na grupo o individual na may natatanging pagresponde sa lipunan at maging sa kalikasan, mag-text lamang sa 0915-415-1035 o mag-email sa responde@net25.com at magpadala ng mensahe sa ating Facebook page at Net25TV. Baka kayo na ang susunod nating Certified E-Responder. Let's get together sa Net25. Sa Net25. Ang bawat pagkain siguradong may kwento, lalo na ang mga ipinamana pa at inabot na ng dekada-dekada. Namnamin ang lasa ng mga pagkaing may nakabubusog na kwento. Isa-serve na ang Savoring Stories sa LTE. Love, Tony Pet and Everything. Monday to Friday, 7 a.m. sa Net25. Ay, usong-uso ang quad noon. Opo. Parati rin ako nasa quad noon. Okay, ano bang meron sa quad? Okay, una, anong ginagawa mo sa quad nung araw na yon? Nagmumual po kami. Kasama ko po yung uncle ko. Kasi nga po, pag wala kami masyadong ginagawa, iniikot po kami ng mga uncles ko at ng auntie ko. So, nung nasa mall po kami, yung dati pong manager namin, manager po ni Kuya Jao Mapa. At the time, medyo uso po yung love team ni Ate Donna Cruz and Kuya Jao Mapa. Tapos po, si Tita Vera Esberto was the manager of Kuya Jao. She used to own a paper company, parang mga paper crafts company called Lalafka in Quad. And then she was going around and nakita niya ako. Sabi niya, gusto mo dadalhin kita sa talent center pa po noon. Pero kay Mr. M na po. Ayun.
So meron pala talagang pakinabang ang pahara-hara sa Oo, sa- pwede sa ka mall. talagang maging mall walker at talagang ma-discover ka. Oo. Kasi yung mga scout po talaga, even until now, sa mall sila pumupunta. Totoo ba? Opo. What? So kailangan pala magkikilay ka at saka nakaayos ka pagka Opo. nagmo-mall-mall Or rampa nose ka. line. Pwede ka. Sorry, yung handler ko Nose pala line na at lipstick. Opo. Importante pala yun. O kailangan fresh ka palagi. Oo. Kaya tingnan mo, Miss Corina, sa mga malls ngayon, nakagayak ang mga tao. Kasi almost everybody content creator na, di ba? Totoo, doon na rin Oo. sila nag-ano. Yes, nagko-content nagpo-vlog. creation sila. Correct. Okay, so pinakilala ka kay Mr. M. O bakit naman daw na-impress sa'yo? Hindi- In-Ingles mo siya ng in-Ingles, no? Parang hindi naman na-impress si Mr. M. Wala na lang siyang magawa siguro. Sabi niya, kawawa naman itong batang. Hindi. Nung present po ako kay Mr. M, and even until I think on the 15th, 16th year of my career as an artista, I was never somebody who you would think or say that may star quality. And I guess ako, parang okay lang naman po sa akin yun because initially naman talaga, the goal was not to be a star or to be famous. The goal was to earn for my family. And as long as nasa-serve nun yung purpose, okay po sa akin. Wala naman akong tinatawid na mga tulay na hindi ko gustong tawirin. And as long as I move around the circle of my comfort zone, okay po sa akin. So, pinatayo ako, tinanong ako, kumakanta ka ba? Trinay ko pong kumanta ng, Killing Me Softly. And you ng killed Fugees them. po. So And you they killed got them. and I killed the mood of the room. Tapos sabi niya, ay hindi singer. Sabi niya, hindi nga sinabing may potential. Hindi singer. Dance, hindi rin dance kasi 12 lang po ako noon eh. Tapos 1997 po ito. Tapos pinadrama ko. And because my sister had just passed on at that time, of course, I was very emotional. So I would like to think that even the passing of my sister, parang nagbigay daan po talaga siya. And for the longest time, ang gamit ko na substitution or karga pagdating sa mga pag-aartista ay yung experiences ko. Until, of course, such time na medyo nag-mature ka na rin as an artista, na-realize mo na kahit sa asawa ko, parang in my head, mga 10 times ko nang napatay yung asawa ko sa teleserye na to, wag naman. Parang ganyan. Alam po ni Direk Don yan kasi doon ako pala, gamit na gamit. Yung yung parang idea ko na if this happened to my family, paano? But over time, you develop different skills and natutunan ko po to honor the memory of my family by not touching it. So, naging mas maalam na po ako pagdating sa pagiging best friend, pagiging kontrabida, pagiging mommy. I mean, lahat po ng trabaho na hindi gustong gawin ng iba, kung ayaw po nila, kunwari, ayaw nila. Mami, bata po pa, Mami. Apo, kasi matangkad na po ako noon. In fact, yung sa Esperanza po namin, my role was a 22-year-old child of Miss Elizabeth Oropesa and Tito Dante Rivero. Kinokontrabida ko po noon si Ate Juday. Talayo ko naman ng orange juice eh. Gusto ko fresh apple. Wala, pwede huwag mong kunin yan. Sa Ate Esperanza ko yan, hindi yan sa'yo. Ganun ba? O sige, ayan. Sa inyo na. Ikaw sumusobra na yung kabastusan mo, ah. Don't you ever touch me. Pinabato ko siya ng mga orange, ng apple. Buti na lang po mabait si Ate Juday. Okay, pero saan mo nahuhugot yun? Talagang life experience. At first po, it was always about life experience because it is what felt most real to me. Nakakainis na! Yung mga bisita na lang, taga-squatters, kala mo kung sino magmayabang dito! Wala naman kami ginagawa sa'yo, ah! Ikaw ang nambastos sa amin! So ako bang gagawin mong bastos ngayon? Bakit? Sino ba sa amin ng mga bisita mo walang pinag-aralan dito, ha? And then eventually napansin ko, nagiging jaded na ako. Pag ginagamit ko yung pamilya ko, parang wala na akong nararamdaman. Pagkasama ko sila, ang naiisip ko na yung inisip ko sa trabaho. At dun ko po natutunan na dahan-dahan mag-hone ng craft na hindi tinatouch ang memory ng pamilya ko. Pero pinagpapatuloy mo pa rin yung pag-aaral mo noon. Ay, opo. Oo. Nagsuschool pa rin po ako. Important sa'yo. Anong tinapos mo? Hindi ko pa po natapos kasi nung nag-UST ako, I took up tourism and then I married. I was in UST po for 2 years. No? And then, at that time, I had to make sure that even while I was married, I was still working because I did not stop being the breadwinner of my mama's family. So ako pa rin po yung nagpaaral sa mga kapatid ko. Paano ka naman napunta sa courtside reporting? Kasi Okay po, din ang likod mo rin, ano? Opo. Ako kasi, ay mga Miss Corina,
I always wake up with a mindset na kung ano man yung meron ako ngayon, mga binato lang sa akin to. So sabi, nung time po na yon, sabi, teacher ko nun sa tourism, "O Dayan, gusto mo bang mag-sportscaster?" Sabi ko po, Miss Corina, "Ay, hindi po ako magaling sa sports. Wala po akong naintindihan dyan." At ako po, even when I was a child, up until today, if I don't know it and I don't have the mastery just yet, and the work requires of me that certain mastery, I will not get into it. Kasi feeling ko, disservice yon sa mga taong marunong talaga sa trabaho yon. So, nung time na yun, sabi ko po, ibigay na nila sa iba. Eh sabi nila, sige na, kunin mo na, tapos we will help you with your PEs. Kasi marami kayong physical po na mga classes noon. So sabi ko, sige po, kung makakatulong for school, pwede. I think ang bayad sa amin noon ay 1.5 Okay, bawal. per game. Oo. Hindi na po masama. Teka muna, basketball. Basketball po. So, bigla ka naging bihasa sa Opo, basketball. ang husay po ng aking mga director, I think it was Direk Al, and then sina Ate Mitch Koo of ABS then, dati UAAP, ang ginawa po nila sa akin, binigyan nila po ako ng awesome team with me. So I have a producer, an audio man, and a cameraman na magaling sa basketball. Ang tatay ko po, ang bonding namin, manood ng Hinebra. Ang tatay ko hindi nagsasalita, naririnig mo lang siyang nagsasalita pag may laro ang Hinebra. So pagka ganon, natutunan ko, naririnig ko. So ang ginagawa po ng team ko noon ay yung Tagalog po, in-explain nila sa akin yung nangyayari and I would say it in English. Hanggang sa natutunan ko po. Ilang teleserye ang nilabasan mo? Ang dami na, no? Opo, kasi ako din po yung laging tumatanggap ng trabaho na mamamatay sa teleserye. Ako po yun, parang may naniniwala po sila na kapag parte ako nung paunang, kumbaga flashback, swerte daw po yung teleserye. Kasi tinanong ko na po yan, baka yun din lang sinabi nila sa akin para tanggapin ko yung work. But, so at that time, Ms. Corina, I did not have the luxury of any kind of prime artista because I was not bida. They did not see me in that light. And because they did not see me in that light, I also took initiative into learning other things. Kasi sa teleserye naman po, hindi lang bida ang umaarte. May mga supporting actors at nakita ko the likes of Tito Eddie Garcia. He was not always bida, he was always kontrabida, in fact. And always support. And I found value in that na, hindi nila yung gustong gawin. So kung nagsisiksikan sila sa path na to, dito na lang ako. Kasi dito, medyo maluwag kami, ako lang tatanggap. Pag humindi yung pangatlong babae, ikaw na yon. Okay. Okay sa'yo Oh, yun. yes, Miss Corina. Kasi at the end of the day, Babayaran ka rin. yes. And whoever gets the job is the one who got the job. Alright. May trabaho ko. At pag bida ka kasi, one teleserye ka lang a year. Ay, ayoko naman pong one teleserye. Ayun. Gusto ko pa madami. Pero nung ipinanganak na si Daniela Mondragon, naipit ka na. Opo, alam Oo, niyo, Miss pumutok Corina. talaga yun. Opo. At nabigla po ko kasi parang for the first time in many years, the Filipino audience sobrang embracing of kontrabidas. So may mga kakilala kong mga kapwa ko artista na mga nagsisimula din. Ang gusto na nilang tahakin ay pagkukontrabida na pagkatapos ng Daniela Mondragon. Imagine niyo po nung time na yon, wala naman po akong kamuang mo kasi sa akin, trabaho rin lang siya. It's the same thing. I did Paula. That's my name in Esperanza. When I was 12, this is no different. Tumanda lang ako. But with Dreamscape po kasi, si Sir Deo had a knack for seeing things that you don't necessarily know you have in you yet. And I always trusted him in the sense that he always was a visionary in terms of, okay, yun lang po yung pakiramdam ng may binigay sa'yong sapatos, ang laki ng sapatos. Pero sinabi nung nagbigay sa'yo, suotin mo. So ako, natutunan ko kay Sir Deo and Dreamscape na kahit malaki yung sapatos, wear it until you actually grow your feet and fit in. So, bakit? Masyado bang challenge for you, yung Daniela Mondragon? Opo, kasi the challenge of doing kontrabida roles, when you start and then marami ka nang nagawa, like Amanda Alegre of The Greatest Love, Dina Javier of Only You, this is from Star Creatives, the other one is Miss Ginny, no, GMO unit. All these things, when you do so many kontrabidas, the challenge for the actor is to show something new. And at the time po, natatakot na ako kasi parang ang lagi kong competition naman ay ang sarili ko. Hindi rin po ako
Di kami pinalaki kasi ng may inggit. Hindi rin ako selosa sa kaibigan or sa trabaho. Marunong talaga akong maghintay. Tsaka marunong din akong maging masaya para sa iba. So, hindi yun parang thing for me. Kaya nung dumating si Daniela, nalakihan ako masyado. Parang sabi ko, ay, ang laki nito, parang pabida to. Parang ganun yung feeling. At hindi po ako sigurado kung kaya ng heart ko to take in that much attention. Kasi I'm not somebody who likes attention. Is nothing like Daniela or any of the characters that she portrays. Alam mong yung trabaho niya, trabaho lang niya. Parang she is one of those actors who who gives siguro the least importance to the fame. Sino nakaisip ng pula? Pula ang labi, pula ang maleta, pula ang... It was a collaborative effort po. We had a stylist back then. At the time of the maleta, it was Abby Paulino. And sabi ni Abby, sabi ko, Abby, ang ganda ng mga red natin. Ang gawin natin, pag papunta siya ng away, pagpulahin na natin siya. So you bring the audience to a journey na alam niyang pag itong eksena to, nag-start gumising to, nakapula na, may away itong pupuntahan. And so there is a silent psyche that you are building with your audience. And over time, nadadala mo sila. Wala ka ng karapatan sa kumpanyang ito. Dahil ako na ulit ang nagmamay-ari ng Camila. Paano naman nangyari yun, Ramina? RM Food Corporation ang bumili ng shares ko. Up until the time, akala ko naman po, wala namang effect yun. Parang nilaro lang namin na, sige, magpula tayo. That will be her color. Kasi po, ang problema nila sa akin, Miss Corina, is that my face is too sweet when it doesn't have makeup on. So we had to put the red lipstick to add command. I personally booked myself to G-Force dance classes to study movement. Kasi lagi po akong sa bloopers ng Kadenang Ginto, lagi akong nabubuwal. Lampa po kasi ako. At wala namang kontrabidang lampa. Nakakatawa naman kung maldita ka, tapos lampa-lampa ka, di ba? Hindi ka pwedeng ganyan. So sabi ko, walang workshop pang movement. Ay, mag-class ako. So right before the meme, actually it was not intentional to be a meme. It was really a teaser. And then, part of a teaser, I think 6 seconds only of that, here in Scout Bayoran. Inilalagnat po ako. And nilaro ko lang yung idea na, baka if I do more inner work outside of the actual work, it will add more to me as an actor. And I was right. Nagsasayaw po ako. Kaya nung naglakad ako, medyo may angas na siya. Di naman po kasi ako ganun maglakad in real life. Medyo weird yun. Ganun ako maglakad. Okay. Oo. Okay, pakita ang lakad ni Daniela Mondragon. May kinalaman ba yun? Dahil parati ka may travel suitcase na you were named ambassador by the Department of Tourism? At that time po, hindi po kasi parang ang nangyari is that the meme was parang spreading like wildfire, no? Ginamit na, not even just in the Philippines, but in the States, Middle East. Nilalagay nila yung mga picture ko. Parang sabi ko, ano ba nangyayari dito? Parang nagkaroon siya ng life of its own. And so at that time, parang naisip ko, okay, hindi naman kasi ako pikon, Miss Corina. So parang sinakyan ko lang. Sabi ko, gamitin niyo yung hashtag na hashtag #ODanny. O, di mula nun, ginagamit na nila. Ganon. Oh, parang it paid off kasi may mga awards, di ba? You got a FAMAS, Gawad Urian, about 13 awards as Best Supporting Actress. Ako naman, I don't work for the recognition. Although it is always a welcome, Siyempre, gusto mo naman din na-recognize yung trabaho mo. Siyempre. Pero at the time kasi, nagugulat sila because kadalasan hindi na nanalo ang kontrabida. Oo nga. O, diba? Minsan lang yan. Pero, well, you're one of them, especially sa babae. Maganda na yan, bata pa lang. O yan ha, lakas ka sa'yo ha. Lagi kasi ako inaalaskan niya na matanda raw ako. Malambing siya, yun yung karinyo brutal niya. So, yun yung nagustuhan ko. But professionally, napakadaling katrabaho niyan. This year, meron siyang gold membership card from the International Emmy Awards. Anong ibig sabihin nun? I began working with them as a juror po. Back in the pandemic, we would watch different movies, deliberate, rate it. After the juror duties, we were asked to fly if we wanted to go to New York. And so I went to New York just to experience. Sino bang na-meet ko na Korean actor? Si Song Joong Ki.
Diba? Nandyan lang siya. At ito nakakatawa kasi ang opa ko talaga si Yoon Bin. Doon po kasi pag naimbita ka as a juror or as a representative, walang mga bodyguards. As 1K doon, feeling mo parang, wow, pantay-pantay kami kahit hindi. Pero syempre at that time, ay, deserve. Sabi ko, first time ko to step up for my manager. So I went up to Song Joong Ki, Song, hi. Ay, di ba sa ganda ng balat? You have great skin. Sabi mo? Yes. Kasi medyo ba? ninervyos na po ako yung Miss Corinne. Sabi ko, I'm Dimples. I am from the Philippines. I'm a local actress. Oh, hello. Tapos kumamaya siya. My manager is from ABS. He met you once before in Korea. He's a huge fan and this is the only opportunity. Alam mo, Miss Corina, lumapit si Song Joong. At nakalimutan na akong i-BTS ng manager ko. Nahulog yung phone eh. Nakapag-picture naman kami ni Song. Nakapag-selfie kami. So, in the IMEs, after that trip to New York, I was offered already by the Academy. They nominated me to be part of the Academy. So, I do juror duties for them. So you do juror duties for them. That's right. Ayun. So kung saan yung Emmys, pwede lilipad ka. Opo. Like this ganda. year, they're also again in New York. That's the hub ko kasi. But since I'm turning 40, I'm unable to go. Oo nga. Well, turning 40 is a big deal sa buhay mo, no? Kasi parang maraming 360, maraming mga plano. Maplano siya sa buhay niya. Kaya awat muna tayo sa colorful career dahil sa likod ng camera, alam niyo bang itong si Dimples ay certified family girl. Marami akong gustong tanungin, bakit 19 pa lang, nag-asawa na, anong nangyari sa asawa niya, nag-50-50 ang buhay. So, tsaka yung style nga niya ng pagiging nanay at asawa, sabay ng pag-aartista yan. O, kape-kape muna tayo. Okay. Wow, 19! 19 ka pa lang? Ano ba yun? Bakit? Of course, at that time, it was not a welcome idea. I was also the breadwinner. It was not exactly ideal at the time. But I think yung pag-iisip ko po noon, hindi ako makapag-experience maging nanay. Of course, when we were raised, we were very simple as a family and we were very happy with very little. So kapag ang tao gano'n naman kasimple yung kinalakihan mo, hindi ka rin masyado talagang maghahangad ng sobra. But ang pinakapangarap ko po talaga, it was really to bear a child. I really wanted to become a mom. Gusto ko pong maging nanay, gusto ko makapagpalaki ng anak. At nung 19 ako, I had my husband, he was my boyfriend for 2 years already. And so at the time, I thought, parang kung pagbibigyan kami ng anak, sana ngayon na kasi gusto kong ma-experience. Kung mamatay man ako ng maaga, at least nasubukan kong magkaroon ng anak. So parang, siguro itong paranoia mo about dying early, galing doon sa karanasan mo sa kapatid mo at father mo. Opo, kasi Miss Corina, ang lapit ng experience. Di ba hindi mo naman talaga, di ka tatalaban ng emosyon kung hindi malapit sa'yo. Nung pandemya, na-realize natin yan, pag may namamatay na malapit sa pamilya natin, doon lang tayo medyo kinakabahan kasi parang ang lapit-lapit na. And death came in my family 4 years apart with my sister and my papa. Magkaiba pa ng sakit na ikinamatay, di ba? And it's not something I advise for the younger generation to have a family now because the times have changed. And ang hirap na po ng buhay ngayon, sobrang dami na natin sa mundo. Parang ako, I'm very mindful palagi. Yung ilalabas ko ba ay magkakaroon ng value sa mundong to, ikakabuti ba? At magiging maganda ba yun para sa kanila din? So, at kung maayos mo bang mapapalaki, yes, mapapakain mo ba, tuition mo. Yes. And at saka, kung tama ba yung tao na mapapangasawa mo. And at that time naman po, it felt right to me. And thankfully, my husband and I have been married Hindi naman for na-shock 21 years. Na-shock po. Nagustuhan mo na magpakasal. Na-shock po siya. Na-shock siya, pero mas na-shock yung in-laws ko. Mommy, shout out. Hi, Papa. But you know, my in-laws and I were very close. It's so funny because when we started, we did not, of course, because it was a young marriage, they did not approve right away, but they were also not respectful of it. They respected our decision. They were very helpful. My mother-in-law, my father-in-law decided to get us a house after a few months of renting. Pero sabi ko kay Boyet, dahil bilang breadwinner po ako, sabi ko,
my love, kung sila mami gusto nilang bilan tayo ng bahay para maging maluwag ang buhay natin, papayag lang ako kung papayagan ni mommy at ni papa na babayaran natin. So we had a pact with my mother-in-law and my father-in-law, and thankfully they said yes. Kasi nakita naman nila, gusto nilang masubukan tumayo on their own. So yung dati pong renta namin na 6,000 pesos, sa dati namin pinapasukan na renta, ay yun din po yung paunang kinuha ng mother-in-law ko sa akin, may listahan po siya. Every month, 6,000, 6,000. Pag nakakasobra po ako, nung nagsa-start na po ako magkaroon ng mga commercials, brands, teleserye, nagpapauna po ako. Yung last po na bayad namin ay 1 million pesos. Ang sabi ng mother-in-law ko, wow, nakakaluwag-luwag na talaga kayo. So, tatlong anak, Christiana, Alonzo, and Elio. Ilang taon na? Christiana's 20. 20 po. Alonzo is 9. Elio is 2. We really did family planning and we really made sure na in the 12 years nakaipon muna po kami, nabiyahe si Cal, and we were set at least for her. And then when she was 12, of course may sarili na pong buhay. Sabi ko kay Boyet, 30 pa lang ako, let's try. But let's make sure that it's going to be a boy. We tried only once for Alonzo, and then weeks later I was already pregnant. Pero magandang plano yun, at least set na yung panganay. I want my children to have a choice. What do you want to take? Gusto mong piloto sa ibang lugar? Para saan pa ang perang pinag-iipunan namin? Mabuti kong ilabas yan at mabigyan ng magandang edukasyon ng mga anak ko kesa matawag akong mayaman pero hindi ko naman naibigay sa mga anak ko ang gusto nilang gawin sa buhay nila. So I don't really care for them to be successful. That's not with Boyet and I's decision. I want happy kids, and I don't mind if they don't become successful in terms of the society's standards of success. I'm okay. So itong si Christiana, ngayon is a licensed commercial pilot. Wow, Yes. this year. Talagang ginusto niya. Opo, ayan din po sinabi ko sa kanya. O ginusto mo yan, ha? Hindi. Nung in-offer po kasi siya ng scholarship dito po ng isang malaking university. Pero ang sabi po ay 4-year course, kasi dito po sa Pilipinas, 4-year course muna. Paano po ba pagka dumiretso sa Australia? Okay daw kasi 3 years lang, the university and the aviation are incorporated with each other. So you can just take it, and if they pass all the tests on time, 3 years lang graduate na siya. And that's what happened to Cal. Okay, so masaya naman siya ngayon. She's very happy, Miss Corina. Sasakay ka sa kanya? Hindi po tayo sure. Sabi ko, anak, sa kanya, Mom, today we had to stall the plane. So I'm like, I Google stall. I'm like, tama ba yung pagkakarinig ko ng stall? Yung stop the engine. So anak, huwag mo naman ako sabi, talk to the other parent, okay? Not mom. Because my mommy heart, Miss Corina, grabe. Pero yun mo, ganun kataas yung anak mo. 18 siya nag-start mag-solo flights eh. Oh. She had to take examinations to get her private pilot's license and then move on to commercial pilot's license. And then after that, Miss Corina, she did not stop kasi almost patapos na siya. She also took IR, which is instrument rating. Of course, hindi ko po naintindihan niya nung una. So tinanong ko, anak, ano ba yan? Kasi ang mahal eh. Mahal po ng extra eh. Milyon-milyon pagka pinadala mo eh. So sabi ko, anak, ano po ba yun? Sabi niya, it's practically flying blind, Mama. That means even when there's zero visibility, this certification will tell my employer that I can fly by just reading the instruments. Nakakatakot. Opo. Okay Diba? na po. I quit na nga. Siguro, I quit as a mom. Hindi ko pala kaya yung pressure. Nako, tsaka bihira lang naman mangyayari yung zero visibility na yan. Usually, they don't fly if it's going to be That's bad. right. It just shows that she's really good. So, ito namang pangalawa mo, ano naman ang hilig? Ang si Alonzo po is the complete opposite of the ate. Alonzo is an extrovert. So siya po, mahilig siyang sumayaw. He's very, very smart in terms of remembering. He listens very well with instruction. Kaya magaling siyang maging estudyante. Siya nga yung akakalain mong parang school bukol kasi pag gumalaw, malikot, kolokoy, funny, pero very confident. Tapos pag dumating yung grades, sabi ko, anak, grades mo ba to? Hindi naman sa dinadoubt kita, pero
Pero ang galing kasi nga, he retains and follows direction very well. Tapos may siya mag-TikTok, yung mga ganyan. Talaga? Tapos po, he used to play, very athletic siya, Miss Corina. So, he used to play for the Philippine ice hockey team. Tapos po, he competed as an import for the Indonesian team in Singapore. So, we flew also to Singapore. And then after that, nawili naman sa basketball. Ngayon po, nagba-basketball naman siya. So, tuloy, pag tumatakbo siya, parang siya nag-glide. Galing, Kasi opo. Wow, all around. Wow. Ay, ano siya, Mama's Boy? I like to hope so. Kayo po, di ba, you're a mom. And usually, the boys, you want them talaga always close to you eh. So, hindi ko rin naman, sabi ni Boyet, tapos na raw ang ano niya, ang struggles niya pagdating sa pagpapalaki ng babae. It's my turn na daw to shine. Dalawa eh. Ang cute nung 2 years old. Sana Opo. sinama mo dito. Opo, kaya pag sinama ko po dito kasi hindi po siya masyadong mag-thrive dahil akala niya po dinosaur siya. At this point po, he thinks he's an actual dinosaur. So pag tinanong ko siya, Ilio, do you want a biscuit? Yes! Ganun na. So mayroon pa po siya kaming ginagamot pagdating sa ganun niya. Okay. Feeling a Joke lang. dinosaur siya. O baka biglang magagagapang dyan. Yun. May mga plants pa man din. Baka magkain po ng plants. Oo. Hindi pa po namin kino-correct. Hindi pa namin kino-correct. Pero you did say a while ago na you allow them gadgets, no? I do. So parang self-regulation ang style ninyo. Yeah. Pero merong mga regulated at controlled yung napapanood, right? Yes, definitely po. Ayun, okay. Now, sa family life ni Dimples, parang isang bagay ang talagang sobra yung hugot. Yun yung nagkasakit ang Si asawa. Boyet, Yeah, that's si right. Boyet, no? At ito yung hindi naramdaman ng tao sa at the height of the popularity of Kadenang Ginto. That's right. So ano nangyari sa kanya? Boyet had sleep apnea. Si Boyet po kasi is 9 years my senior. So, yung mga sakit niya, kadalasan ganon. He doesn't have naman po maintenance at the moment. So, I guess naging effect din yun because we really had to go through that. No? Ang sleep apnea, ito yung you stop breathing, di ba? That's right. While sleeping. Parang pag humihilik po yung katabi niya, tapos parang nag-choke. Yan po, sleep apnea. So either we were given an option, do we take out the tonsil? Do we take that out? Kasi nakababa na siya yung Surgically. Parang, surgically, to open up. Pagkatapos ng surgery niya, was not there all the time. Kumain po ng bread after ng surgery. Eh, di ba po dapat soft? As in, broth lang. Nothing hot, nothing cold, just room temperature. Kumain ng dinawdaw na pinalambot na bread. Eh, naka-arcock siya po siya. Naka-pain reliever siya. So, of course, he's not feeling anything at that time. Nung kinaumagahan, apat po na Ziplocs, ganito kalalaki, of blood. So, he could have died out of aspiration, I think. Ano yon? Sinuka niya? Opo. Yung dugo? Opo. Kasi po, di ba parang sa throat kasi yung sugat niya, so dahil nagasgas yun, di pa po ang tiyan natin, it's not okay when it feels blood, it ingests blood. So nilalabas mo yun. And because nilalabas niya yun, nagagag siya, lalong nagkakasugat. So they had to suture again, and then they had to he had to go back to the hospital 3 times in a month. So bakit naman 50-50? Because sobrang dami na po nung dugo na nawala. So pagkaupo sa kanya nung first time, I remember, dala-dala ko yung CPAP. Siyempre galit siya sa akin, nasa ER kami. Just leave, just go, be at your taping, your work needs you. So alam ko na hindi ko rin po siya masisi kasi of course my husband has been waiting on me to come home basically for 2 decades already because I've been working. I've been out working. Ang hindi ko po na-realize is that I would give up everything to make sure that my family was okay, more importantly. Dahil yung pera, kinikita. Diba sabi nga po nila, when you have a health problem, it is the only problem you'll ever have. So ako, pagka naalala ko to, parang na-trauma tuloy ako, naalala ko yung sa kapatid ko, yung sa tatay ko. So of course, I don't want this to happen to my husband. So ngayon, okay na? Opo, ngayon okay na po. Super okay na po talaga ni Boyet. As in, healthy living wala na siya. nang hilik? Wala na po. Ang galing. Wow. Maganda, no? Nangyari sa kanya. Eh siguro mga blessings na rin yan because si Dimples is also very generous. Biro mo, syempre, pinilhan niya ng bahay ang nanay niya. Bakit? Because yung tinitirhan niyo dati, naawa ka sa kanya. Hindi naman po kasi nung time na yun,
parang nung time po na yun, medyo nakabayad-bayad utang na kami. Tapos inisip ko, ano ko pa ba itong ganito karami? Siyempre, pag tutulong ka, di ba, bibigyan mo yung pamilya mo muna. Hindi kasi ako naniniwala dun sa tutulong ka sa ibang tao muna bago pamilya mo. So at that time, I thought, okay, bilan ng bahay sila, Mama, let's surprise them. Ngayon po ang nakatira na doon, yung kapatid ko pang lalaki, si Bam and his family. Nag-interview kami ni Dimples Yes. dati sa bahay ng yung binigay niyang bahay sa Kay Ma'am. nanay niya. Opo. Yes. So si Bam na po yun nandun, may baby na rin siya. Oh, at least sa pakinabangan, ano? Opo, opo. Ang swerte naman ng yaya mo, nagkabahay din. Alam niyo po, Miss Corina, a lot of people would say that, but that's not how I see it. I really see it na ang swerte namin na nakahanap kami ng home angel na ganito ka-loyal, never lied to us, took care of us like family. Kaya yung pagbibigay ng bahay ay parang secondary. Kasi pandemya nun. Tapos sabi sa akin, mag-work ka. Eh di ba wala pong nag-work na artista nun eh. So we had Oh My Dad, which was the sitcom or rom-com of Direk Jeffrey Jitorian. Ang love team ko po doon, si Kuya Ian Veneracion. Nung naghahanap ako ng motivation to live, kasi life and death yun di ba dati pagka lumabas ka, delikado, pwede kang mamatay because of COVID. Naisip ko, ano bang makakapagpalabas sa akin? Eh, hindi, okay naman na po kami sa bahay, maayos naman na yung sa nanay ko at kay Bam. So naisip ko, bigyan ng bahay si Ate V. So sakto naman po, nakahanap kami ng bahay sa Parañaque din. Ganda po yung bahay niya. Sabi ko, finally, bigay na namin yung house ni Ate V. Akala ko po titira siya doon. Hindi pala. Dahil wais yung Ate V ko, pinarentahan niya yung bahay niya. Sa akin pa rin po siya nakatira. Cute, di ba? Ganon. Good job, Ate V. Opo. Matalino. Sintalino mo rin. Ang ganda ng, ang ganda ng takbo ng buhay mo. Parang naplano, maraming mga... Para lang po. Parang, no? Pero actually, ang dami rin bako-bako, Opo. Ang daming bako-bako na sa pagdadala na lang siguro yan. Tsaka talagang kapag ang motivation mo sa buhay ay tumulong, hindi mawawala ang opportunity and blessings. Kaya naman, ayan, patuloy pa rin ang kanyang pagpaplano. She's turning 40! Yan, ano ang balak niya sa kanyang 40th year? How dare you only be 40? Pero tama yan. Sabi nga ni Oprah, everything has to be in place by the time you're 40. Yan. Talagang ang mga plano sa bagong yugto sa buhay ni Dimples Romana. O, ito na ngayon yung mga hindi nyo alam about Dimples. Okay? Unang-una, bata pa lang siya, mahilig na rumakit talaga. Opo. Bakit? Saan mo nakuha yun? Sa nanay ko po. Si mama kasi, madiskarte siya. So, she's not as studious. Hindi siya yung ganong klase po ng tao. Pero, madiskarte siya. Street smart siya. Okay. Ang gagawin po niya, bibili siya ng mga items sa Divisoria, Baclaran. Kaya hanggang ngayon po wala akong PA, wala din na akong driver. Kasi nga, kaya ko namang kargahin lahat. Dahil nung bata pa lang ako, ikot na kami sa Tabora. Sino nagda-drive para sa'yo? Ako po. Totoo? Opo, hanggang ngayon. Kasi nga parang iniisip ko, it's a way of how, ganun po ko lumaki na parang parte sa trabaho yon. So if I want to work, I have to be able to get myself to work. Ganun. Dear, sabi mo lang yan, pagtungtong mo ng 50, Baka po, ewan ko. hindi po nga pumabot ng 50. Ramdam ko na po ngayon kasi yung balakang ko, baka 41 lang. Oo, kasi in the May age driver of- na ako sa 41. Kasi in the age of social media, ang dami mo ring work dito eh. Opo, So marami and ka rin mawo-work habang nasa car. Or minsan nga po, tulog na lang. Kahit yung tulog na lang po yung Correct. gusto kong bilhin doon. Oo. So pupunta kayo ng Divisoria. Laman kayo ng Divisoria dati. Oh yes, yung mga beads po, mga chinichinelas, duster. Bibili yung nanay ko niyan, bibenta namin sa village, lalako namin, baklaran din, ganyan. Tapos eventually nag-graduate siya from that, nagpupunta naman siya ng bulungan, yung sa may isda po. Tapos mag-wholesale siya ng mga isda, lilinisin na niya yun, nagkakatay din siya dati, mga ganyan. Oo. galing Pero hindi ko naman. na yun siya natulungan sa ganun, si Bam na yun. So natuto ka talagang yung kumita, maghanap buhay. Yes, and so kumbaga kung ikaw ay magtatrabaho, magkakapera ka. Ay, opo. At saka hindi rin ako natatakot mawalan ng pera. Kasi nga, magaling yung nanay ko na kahit from nothing, napapalago niya. Correct. And now, from Divisoria to a 3-story building in Parañaque. Kaya naman. Opo. Pinagtrabaho naman katagal natin mo naman yung inipon? Paano ka naman nakapagpatayo ng 3-story building? Actually, we bought it po as a foreclosed property from the bank. No. So my husband and I never shy away from loaning from the banks. We feel it builds your credit. Also because
feeling ko kung hihintayin namin nakaipon kami, hindi mangyayari yon. So, what you buy kasi from the bank is the time, beating inflation. So, kami parang natutunan namin on ground yan na parang, kung may pera tayong extra, mag-loan tayo sa bangko. Eh, hindi naman po kami natatakot dahil nga po, nagkaroon na kami ng bahay. So, mula nung nabayaran namin si Mommy, ang lagi kong mindset po ay, kahit anong mangyari, pag binili ko yung ibang property na to, kung hindi ko man yan mabayaran, which imposible dahil hindi mo naman papayagan na yung naibayad mo ay mawala, gagawan mo ng paraan, may bahay pa rin kaming titirhan. So, nagbigay ng tapang sa amin yung first home namin. Because we have that home, naging matapang po kaming mangutang from the bank and then pay off properties and eventually paying them off earlier than the usual. Pinaka-na-admire ko na lang about sa kapatid ko is talagang dreamer talaga siya, mataas talaga siya mangarap. At kapag nangarap siya, very specific at the same time, talagang she works hard on it, no? Talagang pinaghihirapan niya, talagang ginagawa niya talaga yung buong husay niya, buong makakaya niya. What's nice about the building is it is a representation that if you work hard and you know your priorities, everything is possible for you because again, wala naman po kung mamanahin kahit kanino. Wala kaming pagkukuhanan ng kahit na ano bukod sa hard work naming mag-asawa. So, consultancy agency, tapos branding by Dimples, yan ang title? No naman po, I really try to help. Like for example, Ms. Corina, because after kada ng ginto, mas dumami pa po yung brands ko as an endorser. And then, naisip ko, ba't kaya nangyari yun? Kasi diba, sa mga pangyayari sa buhay, kunwari after the meme, kung isipin ko lang na parang out of the blue yon, one of these things na nangyayari, swerte yon, parang ayoko naman pong isipin na ganun lang ang buhay, diba? There's much more to that. So I took classes in NYU. Every now and then, I would take them for branding purpose, from experiential, to help me as an endorser understand my brands and how to sell them to our consumers and to my followers, but also at the same time, help other brands who are in need of that service. So I try to pick naman po. Nagluluto, nagbe-bake, author, photography, cinematography, skincare Opo, product, diba? travel agency. Pagka, hindi talaga ako mauubusan ng gagawin, Miss Corina. Akala niyo po ba kayo pinaka-busy dito? Miss Corina, tumatanggap din po ako ng labada. Ay, Basta oh my mamahalin God. yung damit, ha? Oo, ganon. At dahil napakagaling mo, ayan. Oh, birthday mo na eh. Birthday ko na, Miss Corina. Ang earring natin, birthday mo. Tama? Okay. O, diba? Minimalist tayo ngayon. Opo, aesthetic po. Oo. Ganyan po talaga kaming mga Gen Z. Wow! Okay, 40 years, life well lived. Grabe, ang daming pinagdaanan, nalagpasan lahat, napagtagumpayan. At saka yung building na yan, ano lang yan, symbol lang yan ng lahat ng kanyang naitayo mula sa wala. Opo. Right? Wow. And imagine, life begins at 40. Ang dami mo pang gagawin. Hindi, okay na po ako sa relax. Pause. Baka at 40 because everything was given quite early. Oh, Because early. this is the time where I get to enjoy my family. I know you have a 2-year-old kid, a Opo. 9-year-old, Opo. and A 20-year-old. A 20-year-old na ililipad ka around the world. Opo. 5 years from now. Ganun pa katagal dapat. Okay, ikaw nang mag-isip ng hindi daw dapat sinasabi ang wish. Okay? Ready? Happy birthday to you! Ayan. At magkakatotoo ang kanyang Thank you! Yay! Lagay natin dito. Dito ka Congratulations, napalagay. Dimples! Maraming salamat po. And kung ano man ang iyong mga pinaplano, I'm sure, so far so good, magagawa lahat yan. And 40 is so young, believe me. At napakarami pang magagawa. Congrats, sister! Thank At you po. maraming salamat sa inalok mo sa aming panahon. Salamat po for having me. Okay, thank you.